So ituloy natin ang Knowing God the Son. Simulan natin uli dun sa lesson 7, dun sa death of Christ. Balikan natin ng konti yung medyo natakal natin last time. Jesus pointed out to the two disciples on the road to Emmaus that Moses, all the prophets, and all the scriptures dealt with the subject of his death. The atonement is the scarlet thread running through every page of the Bible. Cut the Bible anywhere, someone has said, and it bleeds. It is red with redemption blood. It has been pointed out that 1 out of every 44 verses in the New Testament deals with this theme, yung kanyang death. There are 175 direct references to his death in the New Testament, in addition to the many typical and symbolical teachings of the Old Testament. So we come then to to the main themes of the Scripture. So ano yung importance? The importance of Christ's death. Una, its prominence in the Scripture. Laging binabanggit yung magiging kamatayan ng Lord. Maging sa Old Testament. At nasa Genesis 3:15 ngayon, dito natin unang mababasa yung sinabi ng Father dun sa mismong sa kalaban, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Dito makikita natin merong magiging anak yung babae. Meron din magiging seed o magiging anak yung kalaban. Kaya nga no wonder sinabi ng Panginoon sa mga Pharisee, no, your father is the devil. Kumbaga, even before, nung dalawa pa lamang ng tao, we know there and then, mahati sa dalawa ang mga tao. Mga taong para sa Diyos at mga taong susunod sa kalaban. Doon kasi sa Garden of Eden, kung mapapansin natin, even though wala pang tinatawag na Christianity by that time, wala pang word na religion by that time, antimano nang magbigay ang Panginoon ng do's and don'ts, pumasok na doon ngayon yung katuruan ng Diyos. Doon nagsimula ang lahat kasi nga book of beginning, especially sa chapter 1 ng Genesis, chapter 3, 1 hanggang sa mga susunod nang likhain niya si Eva at si Adan. Nung magbigay ng Panginoon ng mga salita sa kanya, ito ang gagawin mo, ito ang do's at ito ang don'ts, doon na nagsimula ang belief ng tao. The dawn of religion itself. Hindi pa tinatawag na religion, kundi relationship. Bilang father sa kanyang mga anak, nagsabi na siya ng mga dapat gawin, ng mga hindi dapat gawin. Doon na nagsimula lahat. At makikita natin kung papaanong si Satan, antimano rin, for the first time na nagbigay ang Panginoon ng sets of rules, na kung saan kinakailangan mag-obey yung unang tao, siya rin mismo sinabayan na niya kaagad afterwards. In few days, or we don't know how many days ang lumipas, na magbigay ang Panginoon ng mga kautusan kay Adam sa kay Eve, andun na kaagad ang kalaban. Opportunista. Yun ang kalaban. He will grab every opportunity. Kung makakasingit siya, sisingit siya. Sa isang banda, yun yung something na kinakailangan din maging ugali, attitude na isang Kristiyano. Kailangan pagdating sa opportunity to share the word, to serve the Lord, dapat nandun kaagad tayo. Kasi sinabi rin naman sa New Testament, di ba? We must redeem time because the days are evil. Kumbaga, we know, itong sanlibutan, because of sin, because of Satan, spiraling downwards, patungong hell. Yung nga lang, among tayo sa mga mangilan-ngilan ng mga kaluluwa na pinili ng Panginoon na kanyang sinalo. Doon natin makikita yung isa sa pinakamalalalim na tanong ng tao, Lord, bakit mo ako sinalo? Bakit siya hindi? Bakit kasama ako doon sa daan na masikip, na papuntang langit? Bakit ang daming hindi kasama doon? Bakit mas marami yung pupunta ngayon sa impyerno? Kasi it is God who saves Siya nagsasave, di ba? Ang sabi ng Lord, He didn't choose me, but I chose you. It is the Father. Naglapit sa akin sa inyo. So, ang tanong ngayon, bakit hindi lahat ng kaluluwa inilapit ng Father? Bakit iilan lang at maraming beses binanggit sa Biblia yan? Ang sagot po doon, we don't know. Magmamarunong ako sa inyo kung sasabihin ko, hindi, kasi ganito yan Kaya iilan lang yung pinili ng Diyos, yung iba, hindi niya pinili.
kasinungalingan na kaagad yun. No one knows. No, ang pinapractice natin dyan, ano? Ayan. Faith, trust sa sovereign will ng Diyos. At kasama tayo doon, mga kapatid. Kasama tayo doon. So, ang timano, andun na yung religion at doon pa lamang hinati na ni Satanas yung utak ng tao. Totoo nga ba? Nagbigay siya ng another option. Isa lang naman yung option no? Kung tutuusin, nag-utos ang Lord. Pwede niyong kainin lahat, pera ito. Kung tutuusin, hindi nagbigay ng Lord ng option. Pwede niyong kainin lahat, pero kung gusto niyong kainin to, wala rin naman problema. Kung tutuusin, there's no such thing as option. Nagbigay na siya ng utos kasi. Utos na yun Nag-command na siya But then again, yung laging tinatanong ng tao, paano naman ang aking free will? Ang timano, nakita natin kung saan ginamit ng taong free will niya. To disobey God. To disobey God. At dun nga, nahati na kaagad ang relihiyon. Relihiyon na kung saan Diyos ang sinusunod at relihiyon na si Satanas ang sinusunod. Isa lang talaga ang one true religion. Isa lang, and that is Christianity. Yung mismong utos ng Panginoon, yung kanyang mga salita, doon pa lamang sa Garden of Eden. Especially sa chapter 3, nabanggit na si Jesus Christ. Yung batang ipanganganak upang ayusin yung gusot na ginawa ninyo. Yung impossible problem na sinimulan ninyo, gagawin posible ng batang ipanganganak. Doon pa lamang nagsimula na yung coming Messiah. Hindi pa tinatawag na Christianity, pero tinatawag siyang belief, paniniwala, no? Doon sa mismo sinabi ng ating Lord. At sa Book of Acts, doon yung tinawag na Christian, yung mga tagasunod ng ating Lord, no? Yun yung napag-aralan po natin, ganito rin sa bahay ni na Kuya Arman, yung true Christianity. Yun yung Christianity na itinuturo ng Biblia, na sa Genesis pa nga lamang, na umpisahan ng. Amen. Kasi nung last Friday, may mga kapatid nang nagtatanong, kaibahan ng Sabadista, ano ang masasabi natin sa ibang relihiyon, kung irerespeto natin. Magandang thought yan. Magandang kaisipan yun. Kasi, ibig sabihin, mulat ka na ngayon sa mga ganong klase ng mga sitwasyon. Oo nga, paano ibang relihiyon or what? Maganda yung mga ganong tanong. Pero then again, kung babalik nga tayo kasi sa hardin pa lamang, isa lang naman talaga pinasukan na lang ni Satanas, naging dalawa. And after nun, nanganak, dumami ng dumami. Dumami ang relihiyon, pero yung isang tunay, nananatiling isa. Yun yung relihiyon o yung belief, no, sa nag-iisang Diyos. Hindi niya naging parable ng Lord sa New Testament na Yung isang butil ng mustasa. Yung lumaki na isang mayabong na puno. Maraming ibon ang nakipamugay. Oo nga. Ang kwento kasi doon, yung mustasa, naging puno siya, no? Naging puno. Oo nga Pero titingnan natin yung mustasa sa biblical geography. Ano siya shrub. Mustard shrub. Pero ang nangyari kasi doon, naging puno, lumaki siya. No? At yung marami nakikipamugad. Bukod doon sa mga relihiyon na totally denies Christ, may mga relihiyon naman na fakes who claims to know Christ. Hindi, si Jesus din naman ang Diyos ng mga Jehovah's Witnesses Si Jesus din naman ang Diyos ng mga Mormons kinikilala din naman ng mga Muslim si Jesus Christ Hindi sinasabi ron, mga nakikipamugad, gumagamit lang sa pangalan ng ating Panginoon. Kinikilala nila yun not as God. Amen. There's only one, gamitin na natin yung term, there is only one religion na nagmula sa langit, and that is Christianity, period. Any other religion, hindi nagmula sa langit. Isa lang ibig sabihin, nagmula kay Satanas. Kahit mukhang Kristiyano pa yan, pero kung si Jesus tao lang, of course not. Mukhang Kristiyano lang, pero hindi. Kumikilala man kay Jesus, propeta naman talaga yun. Naniniwala naman Diyos siya Pero meron pa silang ibang sinasamba, then that is a fake kind of Christianity. Isa lang ang Diyos, walang ibang sinasamba. Isa lang ang mediator, walang mediatrix. Isa lang ang tunay na relihiyon, mga kapatid. Noong panahon ni Jesus Christ po, marami ng relihiyon na nag-exist. For your information, nauna ang Buddhism, nauna ang Hinduism, nauna ang Zoroastrianism, nauna ang Mithraism, kesa sa Christianity. Kung pag-uusapan natin yung grupo ng pangalan Christian or si Jesus Christ himself, bago magkatawang-tawang Panginoon sa Book of Matthew, sa Old Testament, doon sa 300 silent days, doon naglabasan lahat yung mga false religion. Kaya nung dumating ang Panginoon, talagang maruming-marumi na lalo ang mundo.
Especially pagdating sa philosophy, pagdating sa mga false religion. Marami na kaagad. Pero ni minsan, even though nauna yung mga relihiyon niya yan kay Jesus Christ, ni minsan hindi nag-quote ang Panginoon mula sa mga relihiyon na yan. At according kay Siddhartha Gautama, or in short, Buddha, wala. Totally wala. Because for the Lord Jesus Christ, they do not exist at all. Because they are not true. They are fakes. Wala siyang kinote mula doon sa mga yun, kahit nauna sila. Wala. So, maging tayo man mga kapatid. Kasi yun ang tanong ng kapatid kung dapat ba nating irespeto, di ba? Kasi yun ang lagi sinasabi irespeto natin. Okay. Kung pag-usapan natin, wag silang masaktan, wag silang ano ba tawag dito, masiraan ng puri. Of course, we respect their personality. Kasi tao sila Bilang tao, nire-respeto natin sila. But their belief itself, of course not. Kasi isang belief lang galing sa langit in dating Christianity Saka ang tanong ko kasi, si Jesus Christ ba minsan meron siyang nirespetong ibang relihiyon sa Biblia? Hindi nga niya binanggit yung mga Eastern religions by that time. Sangkaterba ng religion by that time, ni isa wala siyang binanggit. Because he don't care at all. They are fakes. They are fakes. So kung respeto sa ibang relihiyon pag-usapan natin, si Jesus Christ wala siyang respeto sa ibang relihiyon. Kasi isa lang tunay na relihiyon. Pag nirespeto ni Jesus Christ ang Buddhism, hindi na ako susunod kay Jesus Christ. Isa lang siya, kaisa lang siya ni Buddha, kaisa lang siya ni Confucius, kaisa lang siya ng mga nagpanimula ng mga relihiyon na yon. Kung irerespeto niya, pero hindi. Wala kayong makikitang ganun sa Biblia. Isa lang ang nire-respetong belief ng Panginoon, and that is yung word ng kanyang amang nasa langit. Period. Wala nang iba pa. So kung ganun ng Panginoon, dapat ganun din tayo. So their fake religion, ako personal ko lang po, hindi ko nire-respeto. Pero yung tao mismo, nire-respeto ko sila. Kasi naman. Amen. Hindi tayo nag-judge Kasi habang buhay pa ang tao, hindi patapusan Diyos sa kanya. Kahit na ganyan yung belief niya ngayon. Amen. We never know na Amen. bago sa malugutan ng hininga, kikilala siya sa Lord. Amen. Ala Paul. Ano kaya? Ala Pablo pala siya. Step on the cross na naman. Step on the cross. Who knew? Matawa siya ngayon. Biglang isang araw naging Christian. We never know. So we respect the person, not their fake beliefs na nanggaling sa kalaban. No? Hindi lamang yun, yung death ng ating Panginoon is continually mentioned in the New Testament. Letter B, it was the supreme purpose of the incarnation. Kaya siya nagkatawang tao for Him to die. Kasi kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, hindi siya mamamatay. Walang shedding of the blood. Ang sinabi sa aklat ng Hebrews, without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Kasi ang Diyos din ang siyang nagbigay ng command, or ano ba tawag doon? Siya mismo yung nagbigay ng ganung sistema na in order na yung kasalanan mo mahugasan, kailangan pumatay ka ng tupa, di ba? Mga walang bahid na dungis ng mga tupa, mga hindi pilantod, hindi isang mata, kailangan perfect na tupa, papatayin mo para yung kasalanan mo ngayon mahugasan. Ang sabi sa New Testament, hindi na. Amen. Yung ginawa ni Jesus Christ is more than enough. Once and for all. Sinyad niya yung mismong kanyang dugo. Physical blood. So dito natin makikita, tama lang na magkatawang tao ang Panginoon. Kinailangan niya talaga magkatawang tao to save us. Because without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Na siya rin naman ang nagsabi. Ang sabi sa Hebrews 2:14, therefore the children share in flesh and blood. He himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. At matagal nang dinestroy ng Panginoon si Satan. Sa kanyang resurrection, kaya nga sabi niya, it is finished. Tagumpay na tagumpay ang Panginoon ng mga panahon na yan. Destroyed na si Satan, ang iniisa-isa na lamang i-destroy ng Panginoon, yung naging bunga ni Satanas sa mundong ginagalawan natin. Kasi naka-embed na sa puso't isip ng tao, sa flesh, yung kasalanang ibinigay niya, let's say, no? Doon kay Eva at kay Adan. Nanukso siya, nagkasala yung dalawa nang sila ay sumunod sa pagtukso. So ano pa? Letter C, yung patungkol sa death ng ating Panginoon. It is the fundamental theme of the gospel.
according sa 1 Corinthians 15:3-5, "For what I received, I passed on to you as of first importance." First importance, ha? Ano raw yun? "That Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas," that is Peter, "and then to the 12. According to the Scriptures. Kaya lahat ng mga ginawa ng Panginoon, yun kasi yung prophecy eh. Sa ating mga tao kasi kapag mayroong binulong ang Panginoon, we call that a prophecy, tapos isa-share mo sa mga tao. Kaya nga prophet, ang dala ng prophet, prophecy. Yung sinasabi ng prophet, yung prophecy, yun yung mismong ibinubulong ng Diyos sa kanya. Hindi ito yung tipong yung prophet kasi manghuhula siya, na nakikita niya ang future. Ibang usapan yon. Ang prophet kasi binulungan ng Diyos. Ito ang binibigyan ng vision ng Panginoon. Binubulungan through angel, through dreams, through visions. Ang Lord mismo, ito ang mangyayari. Isulat mo ang mga mangyayari, Daniel, sa mga susunod na panahon. So naging prophet si Daniel kasi ibinigay ng Panginoon sa kanya yung mga decree, yung mga salita ng Panginoon, especially mga mangyayari in the future. Hindi as in si Daniel, meron siyang power to see the future. Wala. Inire-reveal lang sa kanya ng Lord. Yun ang kaibahan ng mga manghuhula sa propeta. Sa Tagalog kasi, manghuhula na rin ang ginagawa nilang term eh. Pero mas payak sana yung propeta eh. Propeta ng Diyos, hindi manghuhula ng Diyos. Kasi, especially sa mundong ginagalaw natin, pag sinabi manghuhula, huhulaan lang talaga eh. Pag hula kasi, walang kasiguraduhan, hula. Amen. Hindi lamang yun. Napaka-earthly ng hula kasi ng mga manghuhula. Yung prophet, voice of God ang naririnig niya, isinishare niya sa atin. Yun ang prophet. Parang yung kasi yung topic namin gabi ko sa chapter 28 ng Genesis, 'di ba, nangusap kay Jacob through dream. Yun yung kaibahan ng dream na nangyayari sa atin. Ayan. Yung dream kasi na nangyayari sa atin, walang kalinawan eh. Putol, minsan hinahabol mo pa eh para maituloy mo, hinahabol mo yung tulong mo eh. Yung kay Jacob, napakalinaw. Natulog ka ulit sa hinahabol. Napakalinaw yung sinabi sa kanya. Kinabukasan, talagang ginawa niya. May nagbalik siya ng pasasalamat. Yung Bethel, di ba? Yeah. Nagtayo siya yung House of God, Bethel, Diba? Malinaw yung mensahe ng God. Amen. Kasi yung dream na nararamdaman natin, putol lang. Okay. Saka share ko lang yung kaibahan ng visions sa Bible sa mga visions nowadays. Kasi malaki ang pagkakaiba. Yung mga visions na mababasa natin sa Biblia, may kinalaman sa kaharian ng Diyos. May kinalaman sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Hindi lumalabas sa kaharian ng Diyos. Yun yung vision sa Biblia. Ngayon kasi, may mga nagvi-vision para sa kanya lang eh. Personal lang ba or what? No? I mean, hindi ko sinasabing antimano mula sa demonyo yung mga vision nila, pero sinasabi ko lang yung kaibahan. Ang vision na makikita natin sa Biblia, may kinalaman sa paglago ng kaharian ng Diyos. May kinalaman sa programa mismo ng Lord. Na kapag meron siyang binigay na vision sa'yo, itong vision na ito kasi mangyayari sa aking kaharian. It will happen sa mga panahon ng mga darating. May kinalaman siya, direct na kinalaman sa gawain, sa kaharian mismo ng ating Panginoon. Yun ang kaibahan ng mga visions nowadays, na napaka-lokal. Local lang mismo dun sa tao, sa mga ilang tao around the person. Saka kuya, parang bihira na yata yung mapapanaginipan mo, kausap mo si Lord. Parang hindi, kasi hindi mo naman sa dami sa content na tayo na. Saka nangyayari, katulad ng napag-usapan natin yung gabi, yung napapanaginipan natin, tayo ang nag-i-interpret. Gumagawa tayo ng sariling interpretation. Which is, malayong-malayo talaga doon sa nangyari sa Biblia. Yung iba discernment eh, na even while we sleep, yung discernment kasi naroon siya. Alam naman natin ang isip, kapag meron, pag natutulog kasi tayo, pag nag-isip ang utak, dream ang kalalabasan ng dream. Halimbawa, kasi hindi kasi pwedeng matulog tayo ng utak, magsha-shutdown eh. Coma yung kalalabasan natin, no? Comatose. Dapat habang natutulog tayo, yung utak natin gising siya. Yung likod ng utak. Ngayon, habang tayo tulog, yung subconscious natin gumagana yon. Lahat ng isipin niya ngayon, yun yung dream. Karamihan ng naiisip niya, yun nangyayari around us. Specifically, yung mga hindi natin napapansin. Yung mga lalalampasan ng mata. Pero nakita mo siya, hindi mo lang napansin. Pero nasa brain mo na yun eh. Pag tulog mo, iisipin ng utak mo yun. Magiging panaginip ngayon yun.
So, maaaring yun yung mga discernment. Meron ka something na napapansin, kaya lang napalampas mong ganyan, natulog ka. Ngayon, habang natutulog ka, through that discernment, no, iniisip siya ngayon ng brain mo habang natutulog ka. Nagtatranslate ngayon yun into dreams. No? Nagiging panaginip siya. Kaya pagising mo ngayon, no, mag-iisip ka, ano kaya ibig sabihin, no, or what? No? Kasi nag-isip yung utak mo while you're sleeping. Nung mga bagay na napansin mo naman, kaya lang yun, no, nalampasan mo na lang ng ganun-ganun na lang. Mga tao na hindi mo nakilala talaga, pero nasa panaginip mo. Yung tao niya, pero hindi mo siya kilala. Oo. Ano lang naman. Ayan. Possible pa po yung ganun po sa dream ng Panginoon. Kasi may kaibigan ako na sabi niya, pinag sa uso niyan, na nanaginip daw siya, i-resist niya yung light, pero talagang nag-kneel daw siya. Ano yung napanaginipan niya? Parang... Kasi lahat naman tayo nananaginip. Naguluhan na talaga sa mundo dahil sa light na hindi niya ma-resist yung talagang lumod daw siya. Si Lord daw yung Lord sabi niya. Kaguluhan naman kasi talagang magulo ng mundo nowadays. Maaring yon nasa isip niya yon, iniisip-isip niya yung kaguluhan. No, even though outwardly, hindi niya naman nagiging laman ng kanyang bibig or what. Pero nandun na yun Yun kasi yung nangyari ng sabi ko. Amen. Kung dreams, totoong may dreams. Pero yung, ang ano natin, yung visions na tinatawag. Katulad ng vision ni Joseph. Pinausap talaga siya ng Lord dun Pakasalan mo si Mary, wag mo siya i-discard, and so on and so forth. No? Yun ang mga visions na tinatawag. May kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sa paglawig ng kaharian ng Panginoon. Message para sa... Oo. Ngayon kasi marami nagkiklaim ng ganyan. Pero ang tanong ko, how can you prove it? Ito kasi written Nasa Biblia siya, wala kang pwedeng gawin kundi paniwalaan siya because written. Nasa aklat na kinasihan ng Panginoon, selyado ng Holy Spirit. Dagdag ko po. Kasi kung sa mga ng ating Panginoon, hindi para sa sarili ng tao na yun hindi para sa katauhan. Tsaka sa glory ng Panginoon. Kailangan kasi i-categorize Kaya kasi, meron kong sabihin. Maramiwan kasi ngayon, di ba, self-proclaimed prophets. Self-proclaimed prophets. Maraming mga prophets. Okay, yun nga. Mga prophets. Sa Bible kasi, mismo ang Bible, ang nagsabing prophets kasi may mga sinabing galing sa Diyos na talagang nagkatotoo. Amen. Ngayon, hindi naman Tapos, karaniwan yung mga, kumbaga team ng message nila, parang pantakot lang. Emosyon. Ano nararamdaman nila? Or walang kinalaman sa Diyos. Kunyari, kung sino man nanalong presidente. For me, ang kinikilala ko lang ng mga propeta, yung mga laman ng Biblia. Other than that, no. You know why? Kasi may patunay Ang Diyos ang nagsabi, propeta sila Ngayon, kung ako ngayon tatayo dito, sabihin ko, propeta ako, ano katibayan ko ngayon, mga kapatid? I mean, ito, basahin ninyo sa Biblia, ako yung binabanggit dyan. Hindi kasi Wala nang propeta, tapos na yung Biblia. Tapos na yung propesya, kabuo. Ngayon, kunyari sinabi ko, mga kapatid, I am a prophet of God. Maniwala kayo. Ay, ganun po ba? Ano pang patunay ninyo? Ang patunay ay ito. Nanaginip kasi ako kagabi. I mean, paano namin makikita yung panaginip mo? Anong proof na nanaginip ka? Alam mo saan bumabagsak yan? Magkaroon ka ng faith sa Lord. No? Yun na lang lagi ang gagamitin nila No? Maniwala kasi sinasabi ko ako'y propeta ng Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. Come on. Mga self-proclaimed. Now it's only me It's only me because for me, ang kinikilala ko lang totoong propeta, yung laman ng Biblia. Anyone na labas sa Biblia magsasabing siya ay propeta, I do not believe at all. False. Amen. At ang dami-daming ganyan ngayon. Si Prophet Lito, let's say, no? Kasi may mga simbahan na ganyan, may mga propeta May mga propeta sila Ito ngayon ang challenge ko, patunayan mo sa akin na ikaw itinalaga ka ng Diyos na maging propeta niya. Patunayan mo sa akin. Anong patunay papakita nila? Binulungan sila ng Holy Spirit? O di patunayan mo sa akin binulungan ka ng Holy Spirit. Right? Wala walang patunay kasi. Doon lang naman bumabagsak yun Anong patunay mo? Ang Biblia may proof.
Nakita nilang lahat. Ang Lord mismo nagsabi, it is written. No? Nakita at narinig nila mismo. Hindi lamang yon. Yung sinabi lang, nagkatotoo talaga. Ngayon kasi hindi eh. Sa mga susunod ng mga panahon po, magkakaroon ng matinding bagyo sa Pilipinas, marami mamamatay. Taon-taon. Biglang meron nga nangyaring ganun. Ayun, nagkatotoo nga yung sinabi ng Indianong propeta. Yun ang hindi ko maintindihan eh, yung Indianong yun sa Facebook. Magugulat ka mga kapatiran, nagsasubscribe doon. Come on, Totoo. Hindi ba nag-aaral itong mga kapatid na ito? Ang Biblia naman, libre eh. Basahin mo lang siya eh. Pero maraming ganun kasi eh. Ako, especially kapag kasama natin sa church, nalulungkot ako ng todo. Kasi magre-reflect yun kung pinag-aaralan natin o hindi. Samantalang pinag-aaralan naman natin, ba't hindi niya alam? Wala sa pag-aaral. Mas gustong nasa kusina. Mas gustong nasa labas. Kaya mga simpleng tanong hindi masagot. Tapos lalapitan ka pa. Napag-aralan nyo na ba ito? 100 times na namin pinag-aralan. 100 times kasing wala rin sa pag-aaral na yun, kaya hindi pa alam. Experience ko kasi yan eh. Merong lalapit sa'yo magko-question. Kuya, ba't hindi natin pinag-aaralan to? Ha? Lagpas 10 na namin pinag-aralan yan, pero lagi kang wala. Yung bang, yung malakas ang loob magtanong. Minsan ridiculous yung ganun eh. Kulang na lang, bigla akong humalakhak talaga eh. I don't know, kung yung mga MP3 recordings natin, pinapakinggan. Kasi to be honest with you, kaya natin ginagawa to para kahit hindi sila dumadalo, ayaw nilang dumalo for many reasons, makinig man lang para sabay-sabay pa rin tayo natututo. Ngayon kung hindi pa rin, then bahala na ang Diyos sa kanila. Kasi minsan kasi nakakaloko yung ibang tao eh. Yung bang questioning ka, samantalang lagi namang wala. Be there and you will know yourself. Be a part of the team of the church and you will know yung mga bagay na yan. Yun nakakalungkot sa isang banda. Magugunaw na ang mundo, wala pa rin. No? Sa kabila na marami natin mga pamanhikan ba tawag doon? Wala pa rin. Ano yan? Hindi. Superstition na kalabas. Ayan. Pamanhikan. Yung panawagan, pamanhikan, pero wala pa rin. Okay, bahala ng Lord. So, ituloy po natin. Yung patungkol sa death ng ating Panginoon, letter F. It was the subject of deep interest and inquiry of the angels. Tingnan niyo mga anghel, interesado sa gospel, sa death, sa resurrection ni Jesus Christ, sa love na ipinakita sa atin. Angels. Kaya mapalad yung mga angels na lagi rin kasama sa mga Bible studies. Bagay, bawat Kristiyano kasi merong guardian angel eh. Pero isipin mo, kung ikaw naturingan ng Kristiyano, may guardian angel ka, gustong-gusto ng mga angel na nagba-Bible study, ikaw ayaw mong pumunta sa Bible study, kawawa yung guardian angel mo ngayon. Kasi hindi ka pwedeng iwan ng guardian angel mo, syempre, hindi naman sila all-knowing, hindi sila omnipresent. Imagine that, mga kapatid. Yung First Peter na nagsabi, gustong-gusto ng mga guardian angels, na malaman pa yung love na pinapakita ng Lord sa atin through many means. Ibig sabihin, especially pag may Bible study, nakikinig sila. Tapos ikaw nga, imbis na mag-Bible study, nasa ka lang sa kama mo, no? Nag-games ka or naka-online ka lang, yung angel ngayon, kawawa. Buti pa yung guardian angel na kay Kuya Chris. Hitik na hitik sa pag-aaral. Ako naturingang guardian angel, walang alam. Kasi itong binabantayan ko, ayaw pumunta sa Bible study. Imagine that. Kasi guardian angel nga sila yung mag-iingat sa atin, lagi nakabantay yun Kaya hindi sila pwedeng mang-iwan or what. Hindi tayo pwedeng iwan ng mga yun. Chinurge nga sila ng Lord no? Kaya nga si Jesus Christ, yun ang sinabi ni Satan sige nga, tumalon ka nga. Di ba sinabi naman sa kasulatan na He will charge His angels over you na hindi man lang masasaktan ng iyong mga paa? So merong guardian angel na nagbabantay sa atin na hindi tayo iniiwan. So kapag hindi ka dumadalo ng Bible study, kawawa ang guardian angel mo. Kawawa, Kung pwede lang na, Lord, pwede ba sa iba muna ako italaga? Wala itong isang to. Wala akong natututunan, hindi kasi dumadalo. No? O pwede nga lang, mag-resign yung guardian angel mo Kaya lang, talagang nakatalaga na siya. Kaya nga, yun nga lang nakatalaga na siya
kung paano si Satanas, yung mga evil spirits, may tinatawag na familiar spirits, mula na ipanganak ka hanggang ngayon, binabantayan ka rin, kaya kilalang kilala ka. Kaya pag lumapit ka ngayon sa sa manghuhula, alam ng manghuhula ang buhay mo, meron kasing tinatawag na familiar spirits. Ito yan, may nunal yan sa loob ng ilong. Alam niya! Kasi merong evil spirits, yun yung tinatawag na familiar spirits. Kalbo tatay mo, no? Paano mo nalaman? Merong familiar spirits mula nang ipanganak ka hanggang lumaki ka ngayon, kilala ka nun. Yun ang gagamitin ngayon nila. Yung mga evil spirits ng tawag familiar spirits. Para tayo ma-deceive. Ayan, para tayo ma-deceive. Sabihin natin, totoo nga. Buti na lang, merong guardian angel na panlaban sa mga familiar spirits. Kaya lagi pong merong battle. Pero imagine, hindi ka dumadalo ng mga pag-aaral, mga prayer meeting, hindi ka dumadalo ng mga pag-aaral. Yung Friday mo, scheduled pa, every other Friday ka dumadalo. Tuwang-tuwa yung familiar spirit, siyempre, at nalulungkot naman yung guardian angel, kawawa. Dahil sasabihin mo, I am more than conqueror in Christ Jesus. Kaya, hindi lahat ng nagsasabi nun, believe ako mga kapatid, to be honest. Kasi kilala naman natin yung tao, bawat isa sa atin Kung may karapatan siyang sabihin, I can do all things through Christ who strengthens me, mayroong karapatan lang ang pwedeng magsabi nun Kasi hindi mo pwedeng, I can do all things through Christ who strengthens me, nang hindi ka naman dumadalo sa prayer meeting, hindi ka dumadalo sa Bible study. Yung Friday mo nga, scheduled pa every other Friday, kung walang party, saka ka dadalo ng gawain. Tapos sasabihin mo, you can do all things through Christ who strengthens you. It is not Christ na nagpapalakas sa'yo, flesh. O yung kalaban himself. No wonder, may mga kwento ka maririnig pag meron nagsasalang gano'n, halimbawa, may nagsasalta sa harapan, I am more than conqueror in Christ Jesus. Yeah. May mga gumaganon tuloy kasi kilala nila yung tao Huwag niya intindihin niyang kapatid, ginagamit ng kalaban niya or what. Asawa pa. Yung asawa mismo. Hindi naniniwala din sa pastor. Hindi ba? Kwento yan ni Kuya Bien ba yun? Mismong asawa. Maniwala kayo dyan! Wala po tayo narinig mga kapatid. Kumikilos ang kalaban. Yung mismong asawa, hindi naniniwala sa kanya. Kaya maniwala kayo mga kapatid. Kalokohan yan! No? True story yun. Kinukwento ni Kuya Bien, mga kapatid. Yung ating mga kapatid. Ang dami, kung kayo po laging dadalo sa gawain, sa mga church, especially mga active church, yung hitik na hitik sa mga gawain, marami kayo may experience na ganyan. Pero wag kayo may istumble. Wag kayo may istumble. Nangyayari mga ganyan para ikaw mismo, matuto ka rin na wag tumingin sa kanila for you to be strong. No, hindi sila magiging dahilan for us na tumigil. Hindi natin pinag-uusapan para gayahin, kundi ang natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. So, ang mga guardian angels po, bawat isa sa atin meron. Kasi kung natulingan kang Kristiyano, wala kang guardian angel, isa lang ibig sabihin nun. Hindi ka anak ng Diyos. No? Hindi ka anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, may yaya ka. And that is guardian angel. At minimum po, isa. Sa mga bata, according sa Biblia, more than 2 o more than 1. Kasi nga, clumsy pa sila No? Dinidilaan nga yung kuryente. Kaya kailangan talaga ng mas maraming guardian angel or what. No? Paano yung sinusubo. Hindi lamang yun yung kamatayan ng ating Lord. Siyempre, essential sa Christianity. Doon nga tayo naligtas Ibig sabihin, nang tanggapin tayo ng Lord before the foundation of the world, hindi ka pa pinapanganak, ligtas ka na nga. Yun ang sinabi sa Biblia. Hindi ako nagsabi nun. Biblia nagsabi, bago pa nilikha ang langit at ang lupa, bago pa nagkaroon ng physical universe, ligtas na tayo. Yun ang ibig sabihin ng before the foundation of the world. Ibig sabihin, nasa puso't isip na tayo ng Diyos. Siya pala nga nag-e-exist sa eternity, habang hindi pa niya nililikha yung mga spiritual beings, which is the angels, laman na tayo ng puso't isipan ng Panginoon. Yun ang nature ng salvation natin. Eternal siya. Ang nature ng salvation, eternal. Ibig sabihin, from eternity past, iniisip na tayo ng Panginoon. I love you, Benny. You're mine. Kasama kita sa langit. Wala pa si Benny. Wala pa yung parents niya. Wala pa si Eva at si Adan. Wala pa ang universe. Mahal na tayo ng ating Panginoon. Yun ang kagandahan ng salvation.
Hindi ka naligtas nung ikaw lumapit sa harapan at nagtaas ka ng kamay at tumanggap ka sa Panginoon. Bunga na lang yon ng pagtawag sa iyo ng Diyos. Bunga na lang yon ng tanggapin Kanya. Ang una kasi, dapat ang Diyos ang tatanggap eh. Ano katibayan natin? Ang Lord ang nagsabi, ang Ama ang naglalapit sa akin ng kaluluwa. Kapag ikaw, tinapi ka ng Ama at inilapit ka na niya sa paanan ng Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, because you are saved. You are saved. Ang sa atin na lang reaction. Ang Diyos kasi proactive. We are reactive. Ano man yung ginawa natin, nung lumapit tayo sa harapan, let's say nagkaroon ng altar call at tumanggap ka, nag-iiyak ka pa or what, no? Bunga na lang yun ang unang ginawang pagtanggap ng Panginoon sa atin. Because we felt His love. Naramdaman natin yung Kanyang pagmamahal. Binuhay niya yung ating mga kaluluwa, yung ating mga espiritu. Kaya nagkaroon tayo ng chance na sumagot sa Kanyang panawagan. Yun yung mismo nangyari sa buhay ni Paul. Mm-hmm. First meeting nila ng Lord nung sa chapter 9 ng Acts. Out of the blue. Who are you, Lord? Okay. Gandang naging tugon niya. Amen. So kung hindi mo na kumilos ang Lord sa puso niya, paano niya masasambit yung mga katagang? Amen. Yun yung pagkilos ng Holy Spirit. Kumilos na kaagad yung Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit na nagbibigay ng buhay sa ating mga patay na mga espiritu. And of course, kaakibat niyan, it is essential to our salvation. Kung hindi namatay ang Panginoon, then we are not saved at all. No salvation. Huwag na natin gawin tong ginagawa natin pagpupuyat tuwing may Bible study. Magkanya-kanya na lang tayo. Sayang lang yung oras or what. Kaso, namatay talaga ang Panginoon for us. And we are saved. Kaya nga nung pinipigilan lang ang Panginoon, hindi nila alam eh. Kasi siyempre, baby pa sa faith sila Peter, yung mga apostol. Hindi po, Panginoon, hindi pwede mangyari sa inyo yan. Okay, get behind me, Satan. Wala kang kinalaman sa kaharian ng Diyos or what. Kasi si Satan yung bumubulong lang kay Peter eh. Pigilan mo. Kasi si Satan, alam niya, matatapos na siya eh. Pag namatay ito, lagot na ako. No? Puto lang aking kapangyarihan. Peter, pigilan mo. At yun nga yung ginawa ni Peter. Hindi sinapian si Peter, pero nagawa pa rin siyang tusok-tuksuhin. Yun na lang naman ang kayang gawin sa atin ng kalaban eh. Magbigay siya ng mga bulong. No? Tingnan mo yung kapatid na yun, no? Tingnan mo. Kaya taas ang kilay niyan eh. Sa mga ugali niya. Iba iniisip na naman yan. Ganun ang kalaban eh. Pag in-entertain natin, dun kasi papasok yung kapag in-entertain. Like Eve. In-entertain niya eh. Dapat ang timano, na-rebuke niya yung ahas. So, huwag kang makapag-usap sa akin. Dapat ganun eh. Sa simula pa lang kasi in-entertain niya, di ba? Kaya, wag natin i-entertain. Yun ang mahirap. Dito nga lang sa mundong ito, pag nilapitan ka, kunyari pumunta ka ng Sulaymania, may tumigil na kotse, may kasamang bata, at kinausap ka na kagad, kumusta kabayan? We came from Taif, meron akong kamag-anak sa ospital, kaso wala na akong pera. Nakakotse yun ha? Nakakotse. Wala na akong paggasolina, and so on and so forth. Kapag in-entertain mo yan, magbibigay ka ng 50 reals. I believe na experience niya yan ng madalas. 4 times. Ako siguro 3 times na. Iwan mo. Paparahin ka pa talaga. Amen. May kasamang bata, di ba? The same person. No, the same person. Isipin mo naman, ganda ng sasakyan, ikaw motor gamit mo. Kaya nga eh. Iba nga nagtataxi lang eh. Amen. Sabihin mo, wala akong pera eh. Saka buo kasing 500 yung pera ko. Eh, lagot ka na. Lagot ka na. Nagbigay akong 10, galit pa eh. Oo, totoo yan. Ano yung humihirit yung mga yan eh. Humihirit eh. Mismo nga mga Saudi rin, alam nila eh. Amen. Kasi ang style naman, kunwari patatawag sa'yo. Ikaw na mekaniko, patatawag sa'yo yung Tapos lalapit naman yung Yung isang bang Saudi, alam niya. Kasi pag nakipag-usap niya, di ba yung wallet, yung pera nila nandito lang. Iba naman ganyan. Yun naman ang ibang modus. Okay. Yun naman. Oo. Ibang modus. MO. Pag-ila, diretso na. Amen. Dala na, kasama yung bulsa. Ganyan ang kalaban. Kapag in-entertain natin, lagot tayo mga kapatid. So, do not entertain. Kaagad ang inaano sa atin, yung emotion natin, ang pagkuha kaagad. Yung pagiging friendly natin, no? Pagsasamantalahan yan. No? Walang masamang maging friendly, pero mag-ingat ka rin. Be wise. Kasi maraming magsasamantala sa'yo. So, letter I, kahalagahan ng death ng Lord, its proclamation was Paul's chief desire. Kung babasahin natin ng mga sulat ni Paul, lagi niya ikinukwento yung ginawa ng Panginoon for us, His death because of love,
and of course, yung kanyang resurrection. At it will be the central theme of the song of the redeemed in heaven. Di ba napag-aralan natin yung Book of Revelation? Magkakaroon ng awit dun eh. Bagong awit na kailanman hindi inawit. Hindi siya inawit noon, hindi na siya aawitin ulit. Talagang bagong awit para sa ating Panginoon. The song of the redeemed. Kung gusto natin malaman yan, then nandun tayo dapat sa mga panahon na yan, sa paanan ng ating Lord. And we will hear that song, that wonderful song para sa ating Lord. It will be the central theme of the song of the redeemed in heaven. Yung kanyang ginawang pagbibigay ng buhay para sa atin. At makikita natin yun sa Revelation 5:9 and 12. And they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation." In a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." The Lamb who was slain. Mahalaga no? Dapat binabanggit no? Yung kordero na ng Diyos na nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin. Kinakailangan i-invoke mo siya Kasi bilang pag-alala sa ginawa niya para sa atin. Kaya kahit sa ating mga personal prayers or petitions, i-invoke natin yun, Lord. No? Maraming salamat po, namatay ka para sa amin. Maraming salamat sa dugo na luminis sa aming mga kasalanan. Dapat ini-invoke natin yun kasi inaalala natin yung ginawa niya At hindi ba yun din naman ang laman ng Lord's Supper? Di ba ginagawa natin Lord's Supper to be reminded, to remind ourselves sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya yun, mahalaga yun na ipapaliwanag siyempre na ano man yung ginagawa natin kapag First Friday ng buwan, which is yung Lord's Supper, ang pinakapuso nun, for us to remember what God did for us, yung ginawa niya para sa atin. Naman ganito lang sa buhay mismo din po talagang, kasi napag-aralan namin yung Book of Acts, yung Romans. Sa Book of Acts kasi, kaya sa hahatulan sa Roma, kaya siya dadalhin doon. Kasi ang naging lang niya, ang naging kaso niya, kumbaga, sinabi niya about resurrection. Diba yun lang naman kaya siya hatulan Doon nag-umpisa Nung nahati yung kumbaga yung tao sa harapan niya. Hatulan siya dahil doon sa pag-proclaim niya kung sino si Jesus Christ hanggang doon sa kanyang resurrection. Ayun. To the point na si Governor Felix ba yun? Muntik na ma-convert, Siya mismo nagsabi. Muntik mo na ako ma-convert, No? Doon sa mga sinabi ni Paul. Si Felix ba yun? Governor Felix? Or someone else? Isa pa. Iba pa no? Iba pa. Okay. Muntik na raw siya. Muntik na Kaso, King? Ayun, si Agrippa. Ayun. Si Felix pala yung pupuntahan niya. Yung sasadyain niya sa Roma. Okay. Meron po ba kayong gustong idagdag dyan sa importance ng kamatayan ng ating Lord? Ulitin ko po para maliwanag, especially sa mga kailan lamang nagsimulang dumalo. Kaya tayo naniniwalang si Jesus Christ ay 100% God at 100% man at the same time. Kinakailangan niya maging 100% man para lahat ng suffering, especially yung death, daanan niya. Kasi hindi pwedeng fake death. Hindi pwede. Kasi talaga mayroong dugo. Talagang, hindi lamang dugo kasi pwede naman siya umarte, magpatigis talaga siya ng dugo. He must really, really die. So, He literally died ang Panginoon in the flesh. Kaya yun ngayon ang namatay sa Panginoon. Yung flesh side, yung pagiging tao niya, because without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Kasi sa Old Testament naman yung tupa, kapag kinatay mo, hindi naman after okay na, sige, alis ka na dyan. Tapos buhay pa yung tupa. Hindi, dapat talaga mamatay siya, hindi lamang tumigis yung dugo niya. Yung mismong tupa, dapat yung buhay niya, umalis sa katawan niya. At ganun mismo ginawa ng Panginoon, bilang tao. Bilang Diyos naman, hindi pwedeng ang Diyos, si Jesus Christ tao lang Because He must resurrect. Kung si Jesus Christ tao lang, then hindi siya makakapag-resurrect from the dead. Kasi ang sinabi sa Biblia, siya rin naman ang siyang bumuhay sa kanyang sarili through the power of the Holy Spirit. Now, who can do that? Saka nakakita nung nalunod, tapos nirevive niya yung sarili niya. Hindi, mayroong ibang taong dapat gumawa nun, di ba? Resuscitation ba tawag doon? Pero ang Lord, kaya niya yun. Mula sa hukay talaga, bumangon ng ating Panginoon.
yung buhay niya na kanyang inialay, muli niyang kinuha. Kasi nagampanan niya yung dapat niyang gampanan. At yun yung power ngayon ng mga Kristiyano, yung kanyang resurrection na pag-aaralan natin sa susunod. Pag-usapan natin ngayon, yung false views sa kamatayan ng ating Panginoon. Kasi maraming kumakalat na mga maling mga bali-balita, di ba? Di ba ang paniniwala nga ng mga Muslim, yung mga magagaling na Muslim, hindi talaga si Jesus Christ yung napakot na matay. Yung mukha daw, pinalitan lang ng ganyan. Ibang tao raw yun, nilagay lang yung mukha ni Jesus Christ. Sa Book of John naman, sa Holy Part, binayaran yung mga bantay. Yung mga soldiers. Na ninakaw. Ayan. Na hindi talaga namatay. Hanggang ngayon. Kaya yung mga Hudyo hindi naniniwala sa ating Panginoon. Kasi yung conspiracy, ganun na lamang katibay. No? At ang mga Muslim, ganyan din. Hindi talaga namatay si Jesus. Pinalitan lang yung mukha. Kala mo si Jesus, pero ibang tao yun na pumalit sa kanya. Ngayon, sino maghahabi ng ganyang klase ng mga kwento? Si Satanas, wala nang iba, syempre. Diba? Ginamit yung mga tao. Merong ibang belief na mayroong tomb si Jesus Christ sa India. Kasi hindi nga raw siya yung namatay. Napunta siya ng India. Oh, nag-travel sa doon. Maraming mga pangalan sa mga Christian, Thomas, mga ganyan pangalan. Isa nga pangalan, Macho Mark Tapos kapatid niya si Luke dyan. Talagang gospel talaga no? Okay, so tingnan nga natin yung ilan sa mga false views, even though marami yan. Una, the accident theory. Christ was mere a man. So, aksidente lang daw. His teachings and methods did not appeal to the people, so they put him to death. There is no real significance of his death. Ganun lang. No? Kulto ka, pinatay ang Panginoon, and that's it for them. The cross was unforeseen in the life of Christ. It was not the plan of God. It was an unforeseen and unexpected accident. Yung bang, yung bang hindi nakalkula ni Jesus Christ, yung kamatayan niya, yun ang paniniwala ng iba. Aksidente. I'm not supposed to die. Pero namatay siya. Yun ang paniniwala ng iba. But we know, kasinungalingan, yung theory na yan. Again, sinong author ng ganyang klase ng kasinungalingan? Si Satanas. No, isinyer sa mga tao, naniwala ng mga tao, at yun ang naging paniniwala nila. Hindi lang yun. Wala yata yung letter B. Anyway, the moral influence or love of God theory. Sabi nila, Christ's death is the mere natural consequence lang of His taking human nature upon Himself. He merely suffered in and with the sins of His creatures. The love of God manifested in the incarnation, in the sufferings and death of Christ, are to soften human hearts and lead them to repentance. Simple repentance and reformation is all that God requires for forgiveness. Kumbaga, emosyon. Kinuha lang ng Diyos ang emosyon ng mga tao kung bakit siya namatay. Kasi, kawawa naman. Palagi ko, totoo talaga ang mga sinabi niya. Kasi namatay talaga siya, kawawa. Totoo nga siguro yung sinabi niya. Yun ang para sa kanila ganun. No? Emotional. Tinouch lang ng Lord yung kalang emosyon through their death. So, kung tutuusin, kahit hindi ka naman maniwala doon, ang mahalaga lang talaga, ano raw? Simple repentance and reformation. Yan. So, moral influence. Kumbaga, kinanti lang ng Diyos through that death yung emosyon ng tao. Di lamang yon. Letter D, the governmental theory. God, in order to maintain respect for His law, made an example naman of His hatred of sin in the death of Christ. Ginawa niyang example si Jesus Christ sa kanyang hatred of sin. In that death, He showed man that sin is offensive to Him and that it will be punished if there is not repentance. Christ did not suffer the precise penalty of the law, but God graciously accepted what He did suffer as a substitute for our penalty. Talagang winater down, kumbaga pinalagnaw nila yung ginawa ng ating Lord. This substitute suffering on the part of Christ
takes such a hold on the hearts of men that they repent. This repentance is the only condition to forgiveness. In this way, God secures the salvation of the sinner by the death of Christ. So hanggang doon lang, kumbaga, kapos pa rin yung kanilang paniniwala sa naging kamatayan, sa kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon. Ginawa nilang example. O kayo, pag nagkasala kayo, ganyan mangyayari sa inyo, ha? Huwag yung gagayahin yan. Ganyan ang ginawa nila. Pinalagnaw nila, no? Yung napaka-rich na katotohanan about the death of our Lord. At panghuli, in all four of these views, there is no principle in the divine nature of God. Kasi tao lang naman ang nag-isip ng mga kanina which needs propitiating. Christ does not bear the sins of the sinner, nor does He satisfy the holy and righteous nature of God, which is offended by our sins. Yan ang akala ng mga taong pinalagnaw, no? Pinababa yung uri ng kamatayan ng ating Panginoon. Meron kayong gusto itanong or idagdag? Meron pa tayong time? Meron pa kayong question about prophets, about anything, you know? I know nowadays may mga nagka-claim ng ganun. I know. No? But to classify them as prophet, I mean, it is not for us to label anyone a prophet. It must be God Himself. So kapag ako nagsabing ako prophet, wag na kayo maniwala. Kasi ako lang ang nagsabi Yung propeta, itinalaga ng Diyos. Amen. Amen. No? Parang yung sa letter C, sa emosyon, ginawa na ng mga Catholic yung sumalo ng sibat. Sino ba yun? Tapos ginawa nila santo. Oo. Yung isa sa soldier? Pilipino ba yun? Ay, sumalo ng sibat? Parang may sisibatin na isang pari. Okay. Sinalo. Martir, ano yung martir? Diba yan, parang ginawa na kagad siyang Because of that. Sino ba? Yun yung yung sistema nila in order na maging santo ka ganon. Pero sa Biblia hindi ganon. Totally different. Obedience. Sa Biblia, kapag anak ka ng Diyos, you're a saint. Even though hindi natin ginagamit yung title o yung label, no? Saint Elsa, isipin mo yan, ano? Wag na! Basta sa mata ng Panginoon, santo tayo because Christ is in us. Saint Lito, di ba? Saint Bernard. No? Hindi na natin ginagamit yung label, but we are. Kaya nga ang sabi ni Paul sa mga kapatiran, to the saints in the Church of Galatia, to the saints in the Church of Corinth. Pagpunta mo naman doon, natitigas ng ulo ng mga kapatiran, pero saints. Because of Christ. Kung titignan mo nga naman yung buhay mismo, yung gawa ng flesh, mga matitigas ng ulo like us, mga pasaway. Pero kung titignan mo yung Kristo na sa puso nila, yes, they are saints. Sa mata ng Panginoon. We are saints. Hindi katulad ng mga santo na yun na gawa-gawa lang na ibang relihiyon. Hindi yung santo na kinakanonize. Oo. Yung kaibahan ng saints na tinutukoy ng Biblia. Amen. Dito kasi kinakanonize ang tao Hindi lang mo yung abutin ng 100 years bago ka mag-set. Tagal mo ng yung buto nga nila, wala na halos You know, sino tatanggap ng pagkasanto nila or what? Wala na nga. Iba nga posthumous, di ba, na tinatawag. Ano pa po? About doon sa dream, kasi nga, yung ang nangyayari kasi, yung dream, yung napapanig mismo ng tao, yun na yung ginagawang, kumbaga, ng katotohanan. Kumbaga, babalik tayo sa sinasabi na yun. Oo nga, yun ay naging sandigan. Yung kapalaran, yung mangyayari sa kanya, doon na nakasalalay sa kanya. Oo nga, yun ang mahirap. Yun ang mali. Unbiblical na yung ganyan. Ate, meron pa ako yung may isang siyang kliyente Indiana. Meron silang si Angelica Zambrano ba yan? Yung nakarating na doon ng hell, ng heaven. Sabi ko, tinatanong niya akong Christian. Ako, yes, ayan. Tapos sabi niya, do you believe in it? Of course. Yun nga daw nakarating na nakita niya na kung sino yung mga nandun sa hell. Sabi ko, alam ko nga empty pa yung hell, diba? Wala pa. Tapos hindi siya, parang bilib na bilib siya dun sa ganun sinasabi niya, Kristiyano din siya. Pero naniniwala siya doon. Nakakalungkot, diba? Noong araw, nung bago-bago rin ako sa pagka-Kristiyano, bilib na bilib din ako sa ganyan.
To the point, marami kong libro ng araw na binabasang kakapal. Yung mga kwento nga ng mga Christians na dinala raw sila ng Panginoon sa impyerno, tapos dinala sa langit, tapos nakita nila sila John Lennon doon or what. No? Si Lady Gaga or what. No? Mary Baxter ata. Libro na yun. Noong araw, nung kulang pa ako sa aral, didiretsuhin ko na, nung kulang pa ako sa biblical knowledge, ang dali ko rin maniwala sa ganyan. Pero nung habang tayo nasa-saturate sa Word of God, doon mo makikita na wala naman sa Biblia yung mga kine-claim nila. Saka ridiculous. Ang tawag po doon, extra-biblical belief. We really cannot afford to have extra-biblical belief. Kasi pag tinawag ng extra-biblical belief, naniniwala ka sa mga bagay na wala naman sa Biblia, and that is sin, of course, against the Lord. Dapat laging pasok. Kasi Biblia nga ang pansala natin eh. Nagkukwento siya, salain mo ng Biblia. May experience siya, salain mo ng Biblia. Ika niya, meron siya nakikita, isalain mo sa Biblia. Biblia lagi ang babalikan natin. Yung kuya lang may nakano sa TV, sa Jessica So, na panaginip siya, na kinausap niyo si God. Tapos, siya daw yung sugo. Bisugo, ano? Sugo. Kala ko bisugo eh. Sugo ng gano'n daw. Nagagamot na ng mga sakit. Yung pang isa, kung nakapagpagaling, ayan, yung mga prophets, no? Fake healers. Prophets of God. Ngayon, kung tatanungin nyo ako nakakagaling talaga sila o hindi, merong nakakagaling talaga. Pero sinagot na naman sa aklat na Isaiah yan eh. Minarapan ng Panginoon na yung mga hula, it seems, nakakatotoo yung hula nila to test us our faith sa Kanya. Minamarapat ng Panginoon na minsan mangyari talaga to test us. Tignan ko nga. Kasi pag hindi nangyayari, hindi ka maniniwala, di ba? Matetest tayo kung maniniwala tayo sa mga yan o hindi kapag nangyari talaga. Kaya according sa Book of Isaiah, minsan hinahayaan ng Lord. Mangyari talaga sinasabi nila to see kung ano magiging reaction natin. Kung saan natin ilalagak. Ayan. Kung saan natin ilalagak ang ating faith. Kaya ako sa inyo mga kapatid, nangyayari o hindi, gumagaling o hindi, kung hindi naman talaga galing sa Diyos, huwag niyong paniwalaan. Regardless kung gumaling o hindi, kung hindi kay Kristo, then it is from the enemy. Walang kalusot-lusot yung mga, hindi ko yan gumaling talaga eh. Yes! Ano sinabi ni Pablo? Ano sinabi ng mga tao kay Jesus Christ? Lord, nagpapalayas naman kami ng demonyo sa pangalan mo ha. Nakapag-prophesy naman kami sa pangalan ninyo, Lord ha. And so on and so forth, ang sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko yung nakikilala. Kayo mga mapaggawa ng katampalasanan. So hindi po ako muna nakakapag-prophesy. Si Jesus Christ nagsabi, hindi ako ha. Hindi ko muna nagpa-prophesy, hindi ko muna nakakapagpalayas ng demonyo, hindi ko muna nakakapagpagaling ng may sakit, sa Diyos na. No, isa yan sa kamalian ng maraming tao. No, it's not. Si Lord ang nagsabi, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng katampalasanan. So mag-iingat tayo, hindi lahat ng nagpapagaling, nagpa-prophesy, may vision whatsoever, sa Diyos talaga. No. Iba yung aso kapag nagkasugat, nagpapagaling niya sarili niya. Oo nga, ano. Parehas naman, laman, dugo. Dapat pala, prophet na rin yun. Tsaka yung, kuya, yung isang napakinggan ko doon kay Justin Peters. Yan, kinikilim nga siya na nakarating siya ng langit, nakarating siya ng heaven. Pero sa dinami-dami nakita niya sa heaven, hindi niya nakita ang Diyos. Oo nga. Lahat nakita na niya eh. Lahat niya nakita. Ang Diyos wala eh. Ito, nakita ko si ganito. Doon sa kaisa-isa na pwede niyang makita na most important na makita niya ang Diyos, hindi niya nakita. So paano tayo maniniwala? Hindi lang yun. Again, ito ang tanong ko, asan ang pruweba mo? Kasi kwento mo lang yan eh. Asan ang pruweba? How can you prove it? See? Wala eh. Walang proof. Period. Wala. Meron na lang talagang maniniwala na lang sa kanya. Kaya kasi sinabi sa Biblia, yung mga mangmang, susunod sa mga mangmang din. Kaya sama-sama silang mahuhulog sa hukay. Blind people, blind leaders followed by blind followers. Sabay-sabay silang mahuhulog sa hukay. Marami nagka-claim ng ganyan, pero ang lagi ko sasabihin, nasan ang pruweba mo? Yung salita mo, I cannot hold it as proof. Especially kung wala sa Biblia. And yet, maraming gumagawa ng ganyan. Marami namang naniniwala. Kaya tawag yun si Prophet Kwan. Saka si Prophet naniwala na sila kung ganun ang tawag na dun sa tao. Even though walang proof. Lalo na ngayon, meron yung mga video, kayang-kaya nang gumawa ng
mag-edit, di ba? Oo nga, ano? Pinefake. Yung mga multo-multo or gumagalaw na Yung kaluluwa na umaalis sa katawan ng tao. Oo nga eh. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Nasa mundo tayo ngayon ng misinformation kasi. Kaya ingat. Mag-ingat tayo. Ito nga yung ito yung purpose. Ito yung laging tama yung nababanggit mo pala. Ito yung kahalagahan ng nandun ka lagi sa pag-aaral. Kasi yun yung magiging sandata mo. Kasi Amen. sa dami ng makakaharap mo ba Amen. na. Amen. Yun yung tinatawag, yung totoong knowledge is power. Yung biblical knowledge, yun yung tinatawag na power talaga. Pangsanggalang natin. Pagtagumpayan. Amen. Sa panloloko ng kalaban. Kasi pagdating sa panloloko, napakahusay niya eh. Pero kung anak ka ng Diyos, isa kang royal blood, dapat mas mahusay ka pa rin sa pinakamahusay na demonyo or what? Even Satan himself. Saka hindi ka magiging one-sided. Once na may nakita kang gano'n, may sinulat, dalawa ka agad. Left and right ka agad ang titignan mo. Totoo ba ito? Eh, na pag-aralan namin. Hindi Amen. alam mo na kung saan ka. Amen. Ikaw mo nang dikitin ng palito, natanggal talaga? Yes! Yes! Totoo naman sinabi sa Biblia eh. Gumagaling talaga eh. But still, alam natin, hindi nanggaling sa Lord yan. Ang tao kasi, to believe. Oo nga, to cease to believe, Kaya maraming naniniwala ako sa miracles and wonders, mga kapatid, until now. Sa mga miracle healing, yes, of course, naniniwala ako dyan. Pero, huwag nating hahabulin yun. Kasi sa mga huling panahon, yun ang gagamitin ng kalaban para makarahuyo siya ng maraming followers. Miracles and wonders. Sariling sugat. This. We believe on those things, but hindi tayo doon naka-focus. No? Sa truth pa rin, sa katotohanan. Meron pa ba pag tayo? Ano na kung na-experience mo, kunyari, sa mahal mo sa buhay, napagaling ni ganito. Tapos ayun na, pagka nag-ano na siya ng sampahin niyo ko, Oo nga, susunod ka na kasi nakinabang ka na eh. Oo nga naman. Ano kaya para ka nang hinahawakan sa leeg, O sige, isang kahang sigarilyo. Ayun, wala na pong pera eh. Alalahanin mo, pinagaling ko nanay mo. Yun ay sa cancer, sa TB or what. Hinahawakan ka na sa leeg ba? Gagamitin ka na nila, no? So sa demonyo talaga kaagad. Kasi may vested interest. Si Paul din kasi mo nagsabi sa Ephesians, di ba? Ito yung kahalagahan nung tayo ay babad sa pag-aaral. Hindi tayo daw tulad nung dati na kapag nakarinig tayo, agad tayo naniniwala. Hindi tayo yung tulad daw yung bangka sa dami. Oo nga. Na kung saan tangay ng alon. Sunod lang. So, mga bangkang walang timon, Ayan. Amen. Anything else, Kuya? Meron kang, Kuya Jose? Ang sabi dun sa phrase, Christ does not bear the sins of the sinner, nor does he satisfy the holy and righteous nature of God, which is offended by our sins. So kung yan yung pinaka-conclusion ng mga views nung kanina, so how we will satisfy kung hindi nga satisfy ni Christ Jesus eh. So mas lalo tayo, wala nga tayong ginagawa eh. Diba kanina, by emotion, by simple repentance, maliligtas ka na. Simple repentance. So paano eh, kung si Jesus Christ namatay, naghirap namatay, muling nabuhay for us. Oo nga. Ano natin magagawa yun? Oo nga naman. So how we will be saved? Oo nga. Ang question na. Parang sinasabi niya, yung sorry is enough, Eh, kaso hindi ganun. Maganda yung natin Kuya Jose. Kasi biglang naalala ko, habang nakabayo ba yung Panginoon sa krus ng Kalbaryo, naghihingalo because of us. Tapos may ginawa akong kasalanan, sorry po look at the person, nakasabit siya doon, mamamatay na nga. Mamamatay for you, sabi mo, sorry. Parang walang puso, Isipin mo yung tao, nasa bingit ng kamatayan because of you. Tapos paulit na ulit mo pa rin ginagawa yung reason kung bakit siya nabingit sa kamatayan. Tapos magsosorry ka lang. That's not enough. Diba? Sorry lang? Yung buhay ko ang halos naging kapalit nung nangyari. Tapos yan lang ba ang bibigay mo sa akin? Napakababaw, Napakababaw. Kahit nga yung repentance natin, even if it is repentance, diba sabi, faith without works is dead. So kailangan pa rin may bunga eh. Hindi na nagtatapos tayo pagtanggap kay Jesus Christ. You have to show it. You have to share it. Oo nga naman. Yung faith mismo makita, Oo nga naman. Anything else? Brother, baka, Kuya, Paul. Yung nalala ko sa Menes, mga false na paniniwala. Kasi usong-uso yun eh. Kasi meron ko isang leader na nung meron siyang i-share na isang theory
na yung 3 araw daw na namatay si Kristo, nasan daw siya doon. Ang sabi niya, nung doon, pinahirapan siya sa impyerno. Siya yung nagbayad dun sa impyerno. Tapos nabuhay siya. Meron po yung gano'n, alam ko kasi yun. Na-born again daw siya dun sa impyerno. Ganun po yung nangyari. Kasi may paniniwala siya. Grabe, ano? Isipin mo, no? Kasi, ito nga pala yung Bible, pwede pakituro mo sa akin yung sinasabi mo. Wala. Wala. Masama ko yun, dahil kasi naniniwala sa kanya. Oo nga eh. Ang sabi sa Biblia, malaki ang pananagutan ng mga nagtuturo ng maling mga katuruan. Oo. Malaki ang pananagutan nila. Kaya yung mga magagaling na mga prophets na yan around us, kahit yung mga sangkaterba, yung mga naniniwala sa kanila, yumayaman sila because of that. Malaki ang pananagutan nila sa Panginoon sa darating na panahon. Maring ngayon magpapasasa sa yaman ng mga Kristiyano, ng mga members nila. One day they will see. Sisingilin sila ng Lord. No, kung hindi man ngayon, we know it will come. Because God is a just God. Hindi niya palalampasin yan. Kaya dito po sa GCC, wala naman siguro kayo nakitang yumaman bigla, di ba? Yan. Kasi hindi tayo prophets. Walang prophets sa atin, mga kapatid. No? Okay, anything else bago tayo mag-closing sa prayer? Huh? Kuya Joey? Kaya yung kasi may issue din yung yung mabasa na, di ba, hindi lahat maliligtas. Tapos, pero ang desire ni Jesus, ang lahat ay pawang. So, merong isang theory na, kapos ba ang pagkamatay ng ating Panginoon? Kapos ba yung ginawa niyang, Oo nga. Kasi hindi naman din maliligtas. Parang hindi enough, hindi enough yung pagkamatay niya. Parang Christ is not enough for me, no? Parang ganun ang kalalabasan. Hindi rin Oo nga. Kasi hindi kasi natin pwedeng basahin yung isang side lang eh. Sinabi kasi ng Lord, siyempre, sa John 3:16 na nga lang, for God so loved the world eh. Sabihin, lahat ng kaluluwa mahal niya. Believer or unbeliever. Especially unbeliever kasi lahat tayo nagmula sa pagiging unbeliever. Kaya tayo naging believer eh. Mahal niya lahat. Pero alam din naman natin na hindi rin naman talaga lahat isasama siya sa langit. At yung kinuwento ko kanina, ang Ama pala naglalapit ng kaluluwa kay Jesus Christ para maligtas. Bakit hindi niya inilapit lahat? Samantalang desire naman pala niya ng lahat ay pawang maligtas. So sabihin, kung ang sinabi ng Biblia, ang desire ng Diyos, ang lahat ay pawang maligtas, and yet, sinabi rin ng Biblia na ang Ama ang naglalapit ng kaluluwa sa Panginoon para maligtas, at lumalabas na hindi naman talaga lahat inilalapit niya. Diba? Isa lang ibig sabihin nun. Diba? I mean, God is sovereign. He's saying what He's feeling. At the same time, sinasabi niya yung kanyang decision sa isang bagay. Kasi hindi kasi pwedeng sabihin sa Biblia na hindi desire ng Diyos na lahat maligtas eh. Hindi din naman pwede kasi mawawala na yung kanyang pagiging God of love. Kasi nature niya yung love eh. Yung goodwill ba sa lahat? Pero at the same time, He choose. Pumipili siya. Parang sa atin, di ba? Halimbawa, pumunta ka sa isang pet shop. Ang cute lahat. Lahat ng Shih Tzu. Yung mga aso, ang cute lahat. Gusto mo lahat. But you have to choose just one. You know, prerogative mo yun. At ang Diyos, prerogative niya yun eh. At yun yung mga question, I believe, no, lagi ko sinasabi mga kapatid, kung talagang gusto natin malaman eksakto yung sagot, then let's go to heaven. Let's go to heaven. Pag nandun na tayo sa panan ng Panginoon, itanong natin sa Kanya lahat yan. Lord, bakit ganun? Sabi mo, ang desire mo, lahat ay pawang maligtas. Tapos, hindi naman lahat ng kaluluwa, nilapit mo sa Ama. Bakit pumili ka ng ilan? Ba't hindi pa nila lahat? Itanong natin sa Ama yan pagdating natin doon. Nasa chapter 9 po ng Rome. I will have compassion to whom I will have compassion. I will have mercy to whom I will have mercy. Amen. Yung naging example doon si Paraon. For that purpose. For that purpose. Very purpose. Nilikha si Paraon upang makita yung gloria ng Diyos. Amen. Maipakita yung kanyang power. Amen. So, yung sovereignty makikita na. Lagi natin binabanggit yan, pero it seems maraming lumalampas lang sa tenga, hindi naiintindihan. Lagi mo sinasabi yan eh. Lagi natin napag-aaralan yung kay Pharaoh. For this reason, pinalaki kita. Nasa ganun, at this point in time, maipapakita kong kapangyarihan ko through you. Gagamitin kasi kita. So kumbaga sa simpleng pananalita, gagamitin ng Diyos sino mang gusto niyang gamitin for His glory. It's either gamitin niyo yung tao as a vessel of His wrath, or yung tao gamitin as a vessel of His love. Nasa Biblia yun. And yet,
maraming hindi naririnig yun hindi nakikita for some reason. Yung tinatawag na kung gusto ng Diyos, gusto niya, wala tayong magagawa. Pero yun kasi yung sinasabi sa Biblia And yet, again, maraming hindi yata nakakapagbasa nun or nire-resist yung ganung klase ng mga salita sa Biblia. Parang yung sa Thief on the Cross naman po. Diba, may dalawa. Dalawang kriminal. Doon nakita mo yung dalawa din. Ayun talaga ang point. Yun ang minahal ng Panginoon. Talaga sa dalawang yun. Kung sino ang sinama niya. Yung blood ni Christ, it's enough. Of course. It satisfies the wrath of Sufficient enough. But then again, yung efficacy niya, doon lang sa mga tao tatanggap. Katulad na lagi natin yung inahalimbawa, di ba? Ano ba yun yung baso? Yung half full saka half empty? Hindi, yung baso na mayroong tubig. Okay. Alam na lahat na okay. Nakapawi ng uhaw. But then again, pag hindi mo ininom, hindi mo finish. Hindi mapapawi yung uhaw mo. So, ganun din yung nandiyan lang yung salvation ng ating Panginoon. Hindi mo siya tatanggapin bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Oo nga. Ngayon, ang tanong naman ganito. Kaya ako naman hindi ininom kasi hindi ako hinimok ng Lord na inumin Di ba? Kasi siya ang nagsasabi Kasi yun yung doktrina ng ng quickening ng soul na kapag patay ka, wala kang magagawa. Wala kang choice magagawa, patay ka nga Unless may bumuhay muna sa iyo, then you will have the power to choose. Ngayon katulad nun, dalawang tao let's say nakatingin sa basong ganyan. Kung walang someone na hihipo sa kanila magbibigay ng buhay, walang iinom. Pero isa nagawa niya uminom kasi hinipo siya. Yung isa, for some reason hindi. Diba? Yan naman ang susunod na question dyan. Lord, bakit yung isa, kinuwiken nyo yung spirit niya at nagawa niya yung tumanggap sa'yo? Bakit yung isa hindi? Doon uli babagsak yun. Then again, it is God's prerogative. Bilang Diyos, it is His power, it is will ang masusunod. At kadalasan hindi natin naintindihan yan. Kaya nga ang sa atin lang, believe. Faith, have faith in the Lord, trust in the Lord. Kumbaga, kung may mga bagay tayong hindi naiintindihan, hindi naunawaan, hindi magiging dahilan natin para hindi na tayo maniwala. Amen. Amen. Still we will believe. Because sinabi niya. Okay. Kagabi ko yan yung tinawag ko yan. Kay Isaw sa kasi sa di ba alam natin sino pinili niya? Oo nga. Jacob saka si Isaw. Isaw I hate, but Jacob I love. Nabanggit yan. Yun doon sa chapter 9 ng Acts tama. Romans. Nabanggit yun. At nangyari yun sa Genesis. Ayan. Amen. Hindi sinabi ng Lord yun kasi nag-travel siya sa future. Nakita niya, salbahe tong Isaw na to. Makabalik nga sa past. Hate ko siya. Kasi nung pumunta ako sa future, salbahe siya. Hindi ganun yun. No? Hindi ganun yun. Kasi cheating ang tawag doon. Kaya lang pala niya alam pumunta siya sa future Even though sakop ng Panginoon ng lahat, no? Lahat ng panahon. Dedagdag ko lang dun sa may sa letter A na false start natin. Okay. Sabi dun, sabi niyo pa niya, accident, sabi ng iba, aksidente lang or uncalculated lang po yung pagkamatay ni Jesus Christ. Sabi, nabasa ko po kasi kagabi yung sa John 19, kinausap siya ni Poncio Pilato na tinanong siya kung saan siya nakatira. Then hindi sumagot si Jesus Christ. Sabi ni Poncio Pilato, ayaw mo bang kausapin? Alam mo bang may kapangyarihan na ligtas ka? Tapos hindi pa rin sumagot si Jesus Christ. Ibig sabihin nun, may chance si Jesus Christ na isave yung sarili niya pero hindi niya ginawa. Amen. So, Poncio Pilato. Amen. For us. No, for us. Oo nga, amen. Saka di ba maganda yung usapan doon, sabi kasi pinagmamalaki ni Pontius Pilate, ayaw mo akong pansinin, ayaw mo akong sagutin, hindi ba alam na meron akong kapangyarihan over your life or death? Isang kindat ko lang, pwede ka mabuhay o mamatay, ayaw mo akong sagutin? Ano sinabi ng Lord? Ano mang power meron ka ngayon, ibinigay lang yung langit sa'yo. Wala ka talagang kapangyarihan, Pontius Pilate. Ano mang authority meron ka, given by heaven, for this purpose. And that is the reality of life. Sino man yung may authority ngayon, binigyan lang ng langit yung mga yan for a definite purpose. Sa Romans 13. Amen. Ang suma total nun, at the end of the day, God will be glorified. Maging sino man sila. Muslim man sila ngayon, silang mayaman, let's say, mga unbelievers,
Niloob ng Diyos yan because at the end of time or kung kailan man mamarapati ng Panginoon, God will be glorified. God is in total control of everything. Even Pontius Pilate. Kaya kasi ang Panginoon, cool na cool lang siya eh. Hindi, cool na cool lang Lord. Kasi alam ng Lord, yung power na meron to, galing din naman sa aking Ama. No? Wala sila kung tutuusin. They're nothing. Unless God make them someone, they are really nothing. No one. Saka kuya, di ba, kung magbabasa ka ng Bible, maraming time na, maraming instances na kung saan gusto na lang hulihin si Jesus Christ or batuhin, di ba? Kaya nawawala, bigla kasi sabi niya, it is not yet. Ayan. Hindi pa ito yung panahon. Amen. Pwede na mag-wasyan tumalilis eh, no? Kasi ang galing ng Panginoon, parang palos eh. Nakakalusot siyang ganun eh. Diyan naman, talagang nagpahuli siya. Talagang... Ayan. Kasi yun ang panahon. No nga naman. Kasi, yan yung tinuturo ng Panginoon sa sa Revelation. Kapag dumating yung time, kung kinakailangan mo na talagang mamatay through martyrdom, huwag ka nang lumaban. Walang rebellion dapat sa panahon ng Antichrist. Dapat ang mga Kristiyano, para tayong mga tupa. Kung aabutin tayo ng mga panahon na yun, we must be like a ship na willing pumunta into slaughter. Hindi sinasabi ng Biblia nasa Book of Revelation kapag andyan na yung Antichrist. Lumaban kayo. Lahat ng Kristiyano magkaisa, magrebelde kayo. Wala. Kung gusto kayong patayin ng kalaban, let them be. Because vengeance is the Lord's. I mean, kontrolado kasi ng Lord ng lahat. Everything is in God's total control. Everything. Anything else? Kuyang Paul? Naalala ko sa akin magandang tanong ano doon sa pagiging fair at pagiging unfair na Panginoon. Kasi pag pumilang Lord, sabihin nila unfair, bakit hindi lahat mo? So, parang magandang example na nabasa ko. Sabi niya, kung si Lord, sabihin natin pera. Nagbigay siya kunwari 15,000 doon sa mga random na tao. Okay. Actually, yung pinagbigyan niya, okay, tinanggap niya. Talagang magpapasalamat ka. Pero yung mga tao hindi niya pinili, wala silang karapatang magreklama. Kasi yung mga tao, sa totoo, sa buhay naman talaga natin, talagang deserve tayo mapunta ng impyerno. Pero kapag pumili ang ating Panginoon kung sino man yung iniligtas niya at dadali niya sa langit, wala tayong karapatan. Kasi ang tunay na pupuntahan dapat natin ng impyerno. Amen. Kung pag-uusapan natin pagiging fair, kung magpapaka-fair ang Lord, walang pupunta ng langit. Amen. No? Pero hindi eh. Mayroong papuntang langit eh. Hindi lahat pupunta impyerno, pero dapat impyerno tayong lahat eh. Kung magpapaka-fair talaga siya. Hindi ko naman sinasabing unfair ang Lord. Loving lang kasi siya kung bakit at least pumili pa siya ng ilan to be saved. Amen. Oo nga. Saka ano kasi ang point ko ganito eh. Kunyari hindi ako born again. Ibig sabihin kayo nang pinili ng Lord, parang unfair yata yun, ako hindi pinili. Ang tanong ko ngayon ganito, paano mo nalamang hindi ka pinili ng Lord? Di ba? Wait for it. Kaya nga ako nandito, ini-evangelize kita eh. Diba? For you to realize, isa ka pala sa pinili. Pero kung nire-resist mo pa rin, after mong malaman na ganun pala ang then, parang pinapatunayan mo sa sarili mong hindi ka talaga kasama. Kasi no one knows kasi. No one knows. All we know is maraming pupunta impyerno, konti lang pupunta ng langit. Mag-focus tayo na makasama sa pupuntang langit. Huwag na tayo mag-focus na makasama sa impyerno. Doon sa kasama sa karamihan, kumbaga. Dapat nga i-goal natin na mapasama tayo. Amen. Kaya nga sabi sa kanta, think about His love, His goodness, and so on and so forth. Kasi yun naman lahat ang ginawa ng Lord eh. Maging dun sa ginawa niyang prerogative na He chose some to be saved. Kasama yun dun. Lalo nagkakahirap ka, pini-question mo pa yung Diyos. Dapat ikaw Pag kasi ginamit natin yung human intellect, yung human thinking natin, mauuwi tayo sa ganun. So tulad ng lagi nating nababanggit, ang gagamitin natin, yung sinasabi ng Lord. Amen. Amen. Saka kasi, ang hirap kasi kapag yung tayo na ang nagsasabi kung anong klaseng Diyos ang Diyos. Kasi hindi natin magagawa yun kasi tao tayo, Diyos siya eh. Hindi talaga natin kayang sabihin, hindi, ganito ang Diyos, ganito siya eksakto. No, we really cannot say that. Basta't kung ano yung nireveal sa Biblia, doon natin siya nakikilala. No? Pero beyond that, wala tayong idea, wala tayong alam. Madalas kasi ang tao, nasasabi yung mga ganun, unfair ang Lord, bakit pinili siya ganito, bakit may mga taong mapupunta sa impyerno, ganyan. Pero kung titingnan natin, yung unfair na ginawa niya, yung Diyos na nagkataon. Oo nga eh. Namatay siya para sa Amen. Kung unfair, pagiging unfair lang din yung ating hinahanap. Yung tanong na bakit
bakit may mapupunta na impyerno? Tanong ng mga unbelievers yan. Pero kung ikaw Kristiyano ka, bakit mayroon pa mapupunta ng langit? Kasi alam ko makasalanan ako eh. Pero bakit ako pupunta ng langit? Maraming salamat sa Lord. Maraming salamat sa... Yung kasi hindi nila nare-realize yung karumihan nila eh. Yung pagiging makasalanan. Kaya ang kinu-question Diyos ngayon, bakit may papuntang impyerno pa? Para mapagtakpan nila Ayan. yung kasalanan nila. Amen. Pero yung mga Kristiyanong nagpasa na ngayon, nakilala natin kung gaano tayo karumi, ang masasabi mo talaga, bakit meron pang pupunta ng langit? Samantalang ako, even me, na turing ng Kristiyano, na puno-puno pa rin ng kasalanan, no? Kumbaga, wala talaga dapat pupuntang langit. Meron pong hanggang sa panahon ngayon, Kristiyano na turing ng Kristiyano, hindi naniniwala sa eleksyon. Kaya yun yung nangyayari dyan. Okay. Na nagiging unfair ang Lord. Bakit ganun? Ba't nilikha pa si Judas kung ganun din naman pala ang gagawin pa rin? Mga ganun bang... Ayun. Kaya, siguro, para sa akin, kaya nagbigay yung Panginoon ng daan, which is Jesus Christ, para at least sa sarili natin, magkakaroon tayo ng assurance na sa langit talaga tayo. Amen. At alam naman natin sa Revelation, di ba? After millennial reign ng ating Panginoon. Nandun pa rin yung katigasan ng puso ng tao, di ba? He will choose to fight. Wala nang Satanas, nakakulong na nga si Satanas eh. No? But still. Yun talaga yung kalagayan talaga ng tao. Amen. Yung sinful nature talaga, no? Ganun katindi nangyari. Naging bunga. Okay, so ituloy natin next time. Siguro susunod maglalaan tayo na mas mahabang time para sa question and answer. Okay? Kaya ihanda niyo yung mga questions din ninyo.